Ano bang masasabi mo sa likas mayaman? Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. Yamang mineral. Ano ang yamang mineral? Ito ang yaman na nakukuha sa kailaliman ng lupa. Ang mga lupaing sumasakop sa yamang ito ay kabilang sa mga lupaing pag-aari ng bayan o public domain. Kasama ang lupang sakahan, kagubatan at pambansang parke. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang yaman ng bansa, kaya kailangan na mapangalagaan at maproteksyonan ito mula sa pang-aabuso ng mga tao. Ang yamang mineral ay mauubos sa paglipas ng mga taon. Alam nating malaki ang naiambag ng pagmimina ng mga yamang mineral sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng Republic Act 7942. An act instituting a new system of mineral resources, exploration, development, utilization, and conservation ay itinaguyod ang pagpapaunlad ng yamang mineral. Ngunit, marami rin ang tumututol dito dahil sa pagkasira ng gubat at bundok na resulta ng pagmimina. Dagdag pa nito, mga dayuhang kumpanya ang kalimitang nangunguna sa pagmimina sa bansa. Mga uri ng mineral. Ang mga uri ng mineral ay metal at hindi metal. Sa metal na uri ng mineral, ito ay ang mga ginto, tanso, copper, pilak, nikel at bakal. Sa hindi metal, ito ay binubuo ng marmol, asbestos, jade, asoge, limestone, aluminyo, clay, sulfur, petrolyo, gas at carbon. Maraming lugar sa bansa ang katatagpuan ng tatlong uri ng mineral. Sa isla ng Nonoc, Surigao del Norte, matatagpuan ang mayamang deposito ng nickel na ginagamit sa paggawa ng baterya. Ang gintong minimina sa Benguet, Paracale, Camarines Norte, at Masbate ay kailangan sa paggawa ng mga mamahaling alahas. Ang bakal na nakukuha sa Zamboanga del Sur, Davao Oriental, at Camarines Norte ay pinapakinabangan sa palikha ng asero na kailangan sa mga proyektong infrastruktura. Ang marmol ay isang di-metal na mineral na may pinakamalaking deposito sa Romblon. Ginagamit ito sa paggawa ng sahig, dingding ng bahay at gusali, at mga kagamitang pandekorasyon. Ang batong jade naman na ginagamit o ginagawang alahas at pandekorasyon ay makukuha sa Santa Cruz, Zambales. Ang gas at petrolyo ay mga di-metal na mineral na mahalaga sa ekonomiya. Ang panggatong na karbon ay ginagamit sa mga makina ng elektrisidad. Ang malaking deposito ng langis ay natuklasan sa mga bahagi ng Palawan. Ang Malampaya Oil Project sa Palawan ay sinasagawa upang makakuha ng langis at gas na may susupply sa pangangailangan ng ekonomiya at inaasahan na magbabawas sa pagkadepende ng ating bansa sa mga imported fuel. Tinatayang magpupuno ito ng 40 bahagdan ng pangangailangan ng enerhiya ng Luzon. Darating ang panahon na mauubos ang yamang mineral kapag hindi natutuhan ng tao na pangalagaan ito. Kaya hinihikayat ang mga mamamayan na proteksyonan at pagyamanin ang mga ito. Yamang enerhiya. Ito ang pinagkukunan ng lakas at kakayahan sa paggawa. Sa ating bansa, may iba't ibang pinagkukunan ng enerhiya na makakatulong sa atin kapag nagkaroon ng krisis sa enerhiya. Ilang halimbawa ng yamang enerhiya: hydroelectric energy. Nabuhat naman sa ating yamang tubig, tulad ng Maria Cristina Falls sa Lanao del Norte na nagsusupply ng elektrisidad sa Mindanao. Geothermal energy ay isa sa mga enerhiya na nakakapag-ambag sa operasyon ng mga industriya. Ito ay init na nagmula sa ilalim ng lupa na maaaring matatagpuan sa Albay, Laguna at Leyte. Dendrothermal energy, ang enerhiya na buhat sa singaw na likha ng mga nasusunog na kahoy. Solar energy,
Marami ang gumagamit nito. Ito ang enerhiya na nagmula sa init ng araw. Fossil fuel. Pinagkukunan ng enerhiya na mula sa labi ng mga tuyong halaman at hayop. Wind energy. Enerhiya na galing sa windmills. Ito ay pinatatakbo sa pamamagitan ng wind turbines. Sa Pilipinas, hindi nagkaroon ng kaganapan ang paggamit nito bunga ng pagtutol ng maraming mamamayan. Ang plantang nuklear ay sadyang may masamang epekto sa kalusugan ng tao at kapaligiran. Ang plantang nuklear na itinayo sa Morong Bataan ay hindi napapakinabangan ng ating bansa. Tunay na mahalaga ang yamang enerhiya sa buong bansa. Ang industrialisasyon ay magkakaroon ng kaganapan sa tulong ng mga yamang enerhiya. Ang lubos na pakinabang sa yamang ito ay nakasalalay sa atin. Kailangan matutuhan ng bawat tao ang konserbasyon ng ating mga enerhiya. Ang konserbasyon ay ang matalino at wastong paggamit ng mga likas na yaman ng bansa. Dapat tayong matuto na magtipid sa mga ginagamit na enerhiya sa ating mga tahanan at opisina. Dapat gamitin ng wasto ang iba't ibang enerhiya bilang bahagi ng pagtitipid ng buong sambayanan. Ito ay dapat pinapangalagaan upang makamit natin ang hinahangad na pag-unlad ng ating bansa. Ikaw, ako, at tayong lahat ay may pananagutan sa pagmapapayaman, pangangalaga, at wastong paggamit ng mga yamang enerhiya. Yamang tubig. Ang ating bansa ay may iba't ibang anyong tubig tulad ng lawa, ilog, sapa, talon, kipot, latian, golpo at dagat. Ang ating territorial water ay may sukat na 1.67 million kilometro kwadrado na naging dahilan upang kilalanin ng bansa na isa sa mga sentro ng pangisdaan sa daigdig. Ito ay pagpapatunay na ang ating bansa ay mayaman sa mga yamang dagat. Ang ating karagatan, ilog, sapa at iba pang anyong tubig ay pinagkukunan ng iba't ibang pagkaing dagat. Humigit kumulang sa 70% ng produksyon ng isda ay buhat sa gitnang Luzon, Kanlurang Visayas at Timog Luzon. Kasama na rin ang baybayin ng Sulu, Zamboanga at Maynila. Hindi lingid sa ating kalaman na napakahalaga ng ating yaman tubig sa pamumuhay ng tao at ekonomiya ng bansa. Pangunahing kabubuhay ng halos 1.5 milyong Pilipino ang pangingisda. Ang ating bansa ay isa sa mga nangunguna sa industriya ng tuna sa buong daigdig, bunga ng mabilis na paglago nito sa nakalipas ng 15 taon. Ang ating bansa ay nibayayaan ng malawak at masaganang yamang tubig na pinakinabangan natin sa maraming paraan. Ang underground river sa Palawan, isa sa mga World Heritage Site. Maria Cristina Falls sa Lanao del Norte, na nagsusupply ng elektrisidad sa lalawigan. Pagsanan Falls sa Laguna, Taal Lake sa Batangas, Laguna de Bay at Manila Bay ay ilan din sa mga pinupuntahan ng mga turista. Mga pakinabang sa yamang tubig. Una, nagkakaloob ng hanap buhay at kita. Ang mga tao na naninirahan sa mga baybaying dagat tulad ng mangingisda ay nagkakaroon ng hanap buhay upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang mangingisda ay kumikita sa pangunguna ng mga yamang dagat tulad ng mga shell, perlas, at coral. Ito ay ginagawang alahas at handicrafts na binibili ng mga turista bilang souvenirs. Pangalawa, tourist attraction. Maraming turista ang naaakit na tumungo sa ating bansa upang mamala sa mga masaganang yamang tubig. Sila ay namamanga sa kagandahan ng ating mga beach na matatagpuan sa Boracay, Panglao Island, Caramoan Island, Pagudpud, Puerto Galera at Siargao. Bukod sa mga beach, pinupuntahan din nila ang mga iba pang tourist spots sa atin. Yamang gubat. Iba't ibang uri ng kagubatan ang matatagpuan sa ating bansa. Mahigit kalahati ng ating kalupaan ay kagubatan. Mahigit 50% naman ng kagubatan sa bansa ay matatagpuan sa Mindanao. Ang Region 12 o Caraga Region na binubuo ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Island ay katatagpuan ng Virgin Forest. Ang mga kagubatan tulad ng mangrove, beach at malabe ay matatagpuan sa mababang lugar. Samantalang ang dipterocarp, pine at mossy
ay sa mataas na lugar. Karamihan ang ating kagubatan ay tropical rainforest. Maraming produkto ang nanggagaling sa mga puno sa ating kagubatan tulad ng goma, papel, troso, tissue paper, tabla, kahoy para gawing muebles, mga herbal na gamot, produktong handicraft at iba pa. Ang kagubatan ay nagsisilbing tirahan ng maiilap at mababangis na hayop. Mga endangered species tulad ng tarsier, tamaraw, Philippine eagle o makikiting eagle at iba pa. Ibibigay proteksyon din ito sa mga watershed na pinanggagalingan ng malinis na tubig na kailangan ng tao. Ang kagubatan ay mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng hanap buhay sa mga tao at kita sa ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagluluwas ng mga produkto na galing dito, napapanatili rin nito ang balanseng ekologikal sa kapaligiran, kaya kinakailangang pagtuunan natin ito ng pansin at bigyang kasagutan ang mga suliranin na kinakaharap nito. Kondisyon ng mga kagubatan. Ang mabilis na pagkasira at pagkaubos sa ating kagubatan ay isang malaking suliranin. Ito ang bunga ng pang-aabuso ng tao sa pamamagitan ng illegal na pagtotroso, pagputol sa mga batang punong kahoy at pagkainin. Ang mabilis na pagkasira at pagkaubos ng ating kagubatan ay dapat bigyang lunas sa mga mamamayan at namumuno sa pamahalaan. Bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa pagsagip sa ating kagubatan. Ang pamahalaan at mga NGO ay nagsasagawa ng mga programa upang mapangalagaan at maproteksyonan ang ating kagubatan. Ang ilan sa mga ito ay ang One Manila at Greenpeace Environment. Kapwa sinusulong ng One Manila at Greenpeace Environment ang reforestation. Ang reforestation ay ang pagtatanim muli ng mga puno sa kagubatan at isinasagawa upang mapalitan ang mga nawawalang puno. Dapat pag-ibayuhin ang pagtatanim ng mga puno sa ating kagubatan at kapaligiran upang ang susunod na henerasyon ay makinabang sa mga ito. Mahalaga rin na magkaroon ng political will ang pamahalaan upang ipatupad ang total log ban. Ang lupa ay sumasaklaw sa lahat ng di mapapalatang yaman ng bansa sa ibabaw at ilalim ng mga lupain. Ang yamang ito ay hindi nadaragdagan kaya dapat itong pagyamanin upang maging kapaki-pakinabang sa ating pamumuhay. Ang lupain ng ating bansa ay may sukat na 300 kilometro kwadrado. Ang lupa ay pinanggagalingan ng mga hilaw na materyales na kailangan sa paglikha ng mga produkto. Mula sa yamang lupa ay umaani ang mga magsasakang aktibo ng mga produkto na pintura na kailangan sa pang-araw-araw na buhay ng mga bayan. Ang mga produktong hindi kultural ay nakapagaan pagdiin na Dokumentary tayo. Higit sa 50% ng ating lupain ay kagubatan. Ang natitira ay alienable at disposable lands, o mga lupain na maaaring ipamana at ipamahagi kagaya ng mga lupaing residential o ang mga lupain na ginagamit na panirahan. May tatanong kami ha. Ano yung alam nyo tungkol sa likas na yaman? Sa kagubatan po, dapat po hindi po nagpuputol ng puno dahil po babain po tayo. Dapat po Bawal bawal magtapon tapon ng basura sa ilog. Yamang tubig. Kailangan natin alagaan ang likas na yaman. At alagaan natin ang likas na yaman. Alagaan. Bye-bye. Bye-bye.